bata, mahilig ba kayo sa candy? Panoorin nyo ang istoryang ito. Agosto 31, alas 6:30 ng gabi sa Bacoor sa Cavite. Makikita pa sa CCTV na masayang nakatambay sa kanilang sala ang pamilya Collantes. Nag-alphabet song po yung anak ko na bunso. Lahat po kami nagtatawanan kasi mali-mali po yung lyrics ng kanta niya. Pero ang tawanan, napalitan ng pangamba nung ang anak ni Jonabel na si Paco biglang tumakbo. Lumabas po siya, akala namin magtatapon lang. Paglabas po niya, bigla po siyang tumakbo sa akin. Si Paco, sumisenyas na hindi siya makahinga. Iba na po yung mukha niya, talagang umiiyak na parang maitim. Dito na nila napagtanto na may bumara sa lalamunan ni Paco. Iba po yung itsura niya, na yung mata niya, iba yung mukha. Yung pakiramdam na hindi ka makahinga, tanging nakikita ko lang sa kanya. Ang bumara sa lalamunan ng bata ang hamak na makukulay at matatamis na candy. Parang ako po yung nagdala ng kapahamakan sa anak ko. Mga magulang, alam nyo ba kung paano nyo maisasalba ang inyong mga anak sakaling makalunok ang mga ito ng kung ano-anong bagay katulad ng candy? Candy ang paboritong ipampasalubong ni Jonabel sa kanyang mga anak. Yung candy na yon na dapat dun sa bunso ko. Nung time po na yun kasi sumasakit yung ipin ng bunso ko eh. Kaya po binigay ko po yung dalawang candy dun po sa anak kong lalaki. Nagbanding muna ang buong pamilya. Napa-stay ako sa baba kasi nga yung anak kong bunso nakanta, tapos tawanan kami, parang ang saya-saya namin. Hanggang si Paco nga, biglang nabulunan ng candy. Sobrang takot ko po kasi ako po yung nagsalubong ng candy sa kanya eh. Kumbaga parang ako po yung nagdala ng kapahamakan sa anak ko. Dito na naalala ni Jonabel ang itinuro na makatrabaho niya sa ospital. May mga kaibigan din po akong nurse. Nagtatanong po ako ng first aid. Nagpunta po ako sa likod niya. Tapos po yung isang palad ko po naka-close. Tapos yung isa po nakabukas. Nino ko po sa pusod niya. Tapos tinulak-tulak ko po. Pinalo ko na rin po yung batok niya. Kailangan ilalabas ko yun sa lalamunan niya. Pero hindi pa rin nailuluwa ni Paco ang candy. Pinasok ko yung daliri ko po. Medyo nasa bukana na po yung candy. Kaya po siya nasuka. Pagtusok ko ng lalamunan niya, nakapako yung candy. Sabay tumalsik pagsuka po niya. Si Paco, himalang nakaligtas. Grabe yung panginginig ng buong katawan niya. Tapos hindi siya makapagsalita. Nakatulala lang po. Tapos umiiyak po siya. Hindi ko alam kung paano sabihin sa asawa ko yung nangyari. Natakot po kasi naisip ko kung paano kung hindi lumabas yung candy. Baka maabutan na lang ng asawa kong walang buhay yung anak ko. Pero kung dati naman nang kumakain ng candy ang mga anak ni Jonabel, bakit sa pagkakataong ito, nabulunan si Paco? Nung kumain po kasi ako ng candy, sinunod-sunod ko po kaya po na-choke po ako. 5 po para mabilis ko po matapos yung candy. Hindi po makahinga, tsaka namumula na po ako. Kala ko po mamamatay na po ako nun. Unti ka na po akong mamatay. Takot na takot po ako. Unti-unti na lang po ako kumain. Lagi po akong may katabing tubig pag kumakain po ako. Para po pag nabulunan po ako, may maiinom po akong tubig. Biskwit na lang po yung pinapasalubong ko sa kanila. Kasi po,
Ayoko. Buti na lang po naligtas po ako ni Mami. Salamat, Mami, sa pagligtas sa akin. Kundi dahil sa'yo. Hindi mo ako naligtas. Patay na ako ngayon. Ano nga ba ang dapat gawin kapag may nabubulunan? Ayon kay Dr. Carlos Primero Gundran, emergency physician, ang tawag sa ginawa ni Jonabel, abdominal thrust. Tama naman yung ginawa niya, no? Ang placement ang problema. Ang placement, yung hinliliit nasa pusod, yung hinlalaki nasa xiphoid process. So yung pinakadulo ng buto dito sa ating dibdib. Pag nakapa mo yun, doon mo ilalagay ngayon yung fist sa gitna. Tutulungan mo siya umubo. Pumwesto ng maayos sa likuran. Yung paa mo, fighting stance, no? Yung isang paa mo nasa gitna ng dalawang paa ng pasyente, and then yung kamay, no? Isang palm, clenched fist, no? Kamao. Yung hinliliit, hahanapin mo yung pusod. Yung hinlalaki, hahanapin mo yung xiphoid process, and doon mo ngayon, ipoposition yung kamay mo for the abdominal thrust. Sikarin mo ng 5 beses. 1, 2, 3, 4, 5. Tignan mo kung tumalsik na o hindi. Pwede mong lagyan ng backloss. 1, 2, 3, 4, 5. And then palit-palit lang hanggang tumalsik. Paano kayo kung ikaw ay nabulunan? Ikaw ay mag-isa. Tumayo ka sa edge ng sopa, ng lamesa o ng silya, ibagsak mo yung sarili mo doon. Ang nabubulunan, huwag daw munang bibigyan ng tubig. Baka hindi sa tiyan dumiretso yung tubig, baka pumunta sa baga. Kung natanggal man siya, dinadala pa rin natin ang pasyente sa ospital. Bakit? Yung Heimlich maneuver, nakaka-damage nga ng liver. Turuan niyo po sila na kapag sila ay kumakain, huwag silang tatakbo, magsasalita or tatawa. Huwag din kakain kapag sila ay nakahiga. Then huwag tayong kakain kapag nasa loob ng sasakyan. Just teach them to chew their food very slowly and make sure that they swallow it properly. Pagka sa candy naman, turuan sila na ibabad lang ito sa kanilang bibig at huwag paglalaroan at huwag din lulunukin ng buo pa. Pag kumakain po, dapat po hindi muna nagsasalita o kaya natawa para na rin po hindi kayo mabulunan. Huwag po kayong matakot sa candy. As long as you give yung mga candy sa mga bata in moderation and you follow the different preventive tips para maiwasan ng choking. Kaya mga bata, mag-ingat, hindi lang sa candy. Pero sa lahat ng isusubo sa ating bibig. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.